Pasado alas 4 ng madaling araw na alimpungatan ng 33 anyos na si Geneva matapos maramdaman niyang sobrang init ng kanyang paligid. Yun pala nasusunog na ang bahay ng kanilang kapitbahay na ilang di pa lang ang layo mula sa kanilang bahay. Yung kasama ko dito, yung partner ko, siya na yung nagsabi na nasusunog na yung bahay. So lahat kami nagising na mga 4 a.m. na. So as in ano na siya, sunog na siya nung mga ganong oras na. Mabuti na lamang raw at hindi nadamay sa sunog ang kanilang bahay. Buti ka mo, semento yung ditong banda, tsaka dito, kaya walang nasunog na iba. Yung dito lang kasi ang kahoy, tapos yung mga wires nila ang as in na nasunog na. As in talagang ano na siya, sunog na siya nung nagising na kami. Kahit anong lagay namin, anong tubig, wala. Ano lang, nung sunod-sunod na yung tubig na dumarating, tsaka yung tubig nila dito sa kabila, tsaka lang Opo. Ayon sa BFP, sumiklab ang sunog sa isang barong-barong pasado alas 4 ng madaling araw sa Purok Central, Magsaysay, Barangay Luacan Proper, Baguio City. Rumesponde naman ang mga bombero at makalipas ang halos isang oras, idineklarang fire out alas 5 na ng umaga. Ayon sa mga otoridad, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ito sa light materials. Pang kami tatay, in process media scene, nag-ala kami iti electrical wirings possible for baka nag-adapt iti baka nag-short circuit, nag-short circuit nag-short circuit iti electrical wiring napan iti balay, tagus usar da gamin iti extension from the other household. Napan ijay structure nga dijay. So tis usaran mat jay bumalay ijay nga kurente. Sa paunang investigasyon ng BFP, umabot na sa 18,000 piso ang iniwang pinsala ng sunog habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Ligtas naman ang minor de edad na naninirahan sa nasabing barong-barong nang maganap ang insidente. Ito na ang ika-44 na kaso ng structural fire na naitala ng ahensya sa lungsod ngayong taon. Vanessa Bugtong, RNG News.